buhay ay maaring magbago sa isang iglap, na nagiging mga tawa sa mga luha, at pang-asar sa malalim na mga aral. Si Nestor, isang batang tila masaya at komportable, ay hindi alam na ang kanyang mundo ay malapit ng baliktarin. Ang hindi inaasahang pagkikita sa isang pulubi ay hindi lamang isang pangkaraniwang kaganapan. Ito ay simula ng isang paglalakbay na hamunin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili at sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Nang mang-asar si Nestor sa lalaking nakahiga sa bangketa, wala siyang ideya na ang marupok na anyo na iyon ay may mga lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. Habang unti-unting lumalantad ang mga revelasyon tungkol sa kanyang nakaraan, natagpuan ng kabataan ang kanyang sarili sa harap ng kanyang sariling mga pagpipilian at ng kawalang sigla na nilikha ng kanyang buhay na puno ng mga mababaw na bagay. Ang tila simpleng sandali ng tawanan ay naging isang masakit na paggising na nagdudulot kay Nestor ng tanong, at kung ang taong iyon ay ang kanyang ama? Ang sakit ng pagtuklas ay maaring nakabibighani, ngunit ito rin ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Natutunan ni Nestor na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa mga tunay na koneksyon na ginagawa natin. Ito ay ang kwento kung paano niya natagpuan ang daan patungo sa pagtubos at tunay na kaligayahan, sa tabi ng isang tao na sa mahabang panahon ay kanyang pinabayaan. Samahan kami sa inspiradong paglalakbay na ito ng sariling pagtuklas at pakikiramay, kung saan ang bawat luha ay maaring maging binhi ng pagbabago at ang bawat pagpili, isang pagkakataon upang muling bumuo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-enjoy sa pagsubscribe ngayon. Si Nestor, na may edad na 22, ay may buhay na pinapangarap ng maraming kabataan. Nakatira sa isang komportableng apartment sa gitna ng syudad, nakadamit ng mga branded na damit, at palaging napapalibutan ng mga kaibigan na pareho ang estilo ng buhay na abala at mababaw. Nang araw na iyon, naglalakad siya sa masisikip na kalye, nagtatawanan, tulad ng lagi, kasama ang kanyang mga kaibigan, na lahat ay abala sa mga mabababaw na usapan at sa kinang ng kanilang mga cellphone. Papunta sila sa isa na namang salusalo, kung saan ang luho at pagpapakita ay ang sentro ng atensyon. Habang dumadaan sila sa isang kanto, napansin ni Nestor ang isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin, isang lalaking nakahiga sa bangketa. Siya ay nakasuot ng maruming damit at punit-punit. Sobrang luma na mahirap nang tukuyin ang orihinal na kulay nito. Ang kanyang buhok ay sabog na bumabagsak sa kanyang mukha, at ang lalaki ay nakayuko, halos parang nabigatan sa bigat ng mundo. Halos hindi siya gumagalaw, tila hindi alintana ang pagmamadali at ingay ng lungsod sa kanyang paligid. Sa isang nakakaasar na tingin at postura ng mayabang, pinabagal ni Nestor ang kanyang lakad. Gumawa siya ng sinya sa kanyang mga kaibigan na huminto at, nagtatawa, sinabi ng malakas para marinig ng lahat. Tingnan mo ito. Isang pulubi na nakahiga sa gitna ng kalye. Mukhang nagdesisyon siyang matulog dito. Napaka-komportable ng buhay, di ba? Tumawa ang kanyang mga kaibigan, tulad ng lagi nilang ginagawa kapag may pinapadalang mga biro si Nestor, na hindi alintana kung gaano ito makakasakit sa sinuman. Madaling tumawa, madaling makaramdam ng kataasan, habang nakatingin sa isang tao na walang-wala. Nagpatuloy si Nestor, tinatawanan ang sitwasyon, ginagaya ang pulubi sa isang nakakatawang paraan, nahiga sa lupa, gumagawa ng eksena, habang ang kanyang mga kaibigan ay kumukuha ng mga litrato at video, ibinabahagi sa social media. Ngunit sa gitna ng mga pang-asar, may nangyaring kakaiba. Ang lalaki, na tila walang pakialam sa lahat, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, mabigat at pagod, ay nakatagpo sa mga mata ni Nestor. Walang galit sa kanyang tingin, wala ring sama ng loob. Tanging isang nakakabahalang katahimikan. Sa isang malambot at mababang tinig, bumulong ang pulubi ng isang bagay na nagpasimula ng pagkawala ng ngiti ni Nestor. Hindi lahat ng mukhang ganito ay talagang ganito. Naghari ang katahimikan sa loob ng isang sandali. Si Nestor, na nakaluhod pa sa lupa, ay nakaramdam ng hindi inaasahang hindi komportable na lumalaki sa loob niya. Hindi ito takot, kundi isang kakaibang pakiramdam, na parang ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan, isang bagay na hindi niya agad na maunawaan. Ang kanyang mga kaibigan, na nagtatawanan pa rin, ay hinila siya pabalik sa realidad, at siya,
na nagtatangkang itago ang hindi komportableng pakiramdam, ay mabilis na tumayo at nagpatuloy sa pagtawa, bagaman tila pilit. Habang patuloy silang naglalakad, hindi mapigilan ni Nestor na isipin ang mga salitang iyon. Hindi lahat ng mukhang ganito ay talagang ganito. Ano ang ibig sabihin ng pulubi sa mga salitang iyon? Bakit ang mga salitang iyon, na sinabi ng napakasimple, ay labis na nakagambala sa kanya? Nilingon niya ang likuran, nakita ang anyo ng lalaki na muling nakahiga sa bangketa, na parang ang mundo sa paligid niya ay wala talagang epekto sa kanya. Tara na, pre. Sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, hinila siya sa kanyang damit. Kalimutan mo na iyon, biro lang iyon. Nagpilit si Nestor na ngumiti at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit may nagbago na sa loob niya. Ang hindi niya alam ay ang hindi inaasahang pagkikita na iyon, ay magiging simula ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. At, kahit na hindi niya alam, si Nestor ay nagsimula na sa mga unang hakbang patungo sa katotohanang kinakatawan ng pulubi. Si Nestor ay patuloy na nakaramdam ng vibrasyon ng tawanan ng kanyang mga kaibigan sa kanyang paligid, ngunit sa loob ay may nagsisimula ng magbago. Hindi niya maalis sa isip ang tingin ng pulubi. Mayroong isang bagay na kakaiba sa lalaking iyon, isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang maruming at payak na anyo. Lumalaki ang hindi komportableng pakiramdam kay Nestor, ngunit pinipigilan niya itong itaboy sa likod ng kanyang isipan, tumatangging mag-isip patungkol dito. Habang naglalakad sila, ang kanyang mga kaibigan ay nagkukwentuhan tungkol sa salusalo na pupuntahan nila sa huli, ngunit si Nestor ay mas tahimik kaysa sa normal. Ang pangungusap ng pulubi ay umaawit sa kanyang isipan tulad ng isang patuloy na eksyo. Hindi lahat ng mukhang ganito ay talagang ganito. Sinubukan niyang unawain kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ba ay isang simpleng walang kabuluhang pangungusap, na sinabi ng isang lalaking namumuhay sa kalye, o mayroong mas malalim na bagay sa likod ng mga salitang iyon? Habang unti-unting lumalayo si Nestor sa eksena, pinilit niyang ngumiti at subukang makisali sa usapan. Pero ang totoo, hindi niya maalis sa isip ang nangyari. Hindi ito karaniwan para sa kanya na makaramdam ng ganitong kalito. Lagi siyang may tiwala sa sarili, sanay na maging sentro ng atensyon. Ngunit sa araw na iyon, nakaramdam siya ng hamon mula sa isang lalaki na, sa paningin ng lahat, wala namang mayahandog. Habang lumilipas ang araw, nagsimulang magtanong si Nestor kung ang hindi komportable na kanyang nararamdaman ay hindi isang salamin ng mas malalim na isyu. Marahil, sa kalooban, alam niyang ang kanyang buhay na puno ng kasinungalingan ay hindi siya tunay na pinapuno. Ngunit hindi pa siya handang aminin ito. Sa anumang paraan, ang ideya na ang pulubi ay maaring nakakita ng isang bagay sa kanya, na hindi niya nakikita ay nakakagulo. Ang usapan ng kanyang mga kaibigan ay patuloy na magaan at walang iniintindi, pero si Nestor, kahit ayaw niya, ay parang nagbago na. Isang bagay sa kanyang kalooban ang nagsisimulang mag-ugong, isang spark ng pagdududa, na hindi niya alam kung paano papatayin. Ang pakiramdam na ito ay susunod sa kanya sa mga susunod na araw, ngunit magsisimula siyang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito pagkatapos ng isang hindi inaasahang pagkikita, nahuhubog sa kanya, upang harapin hindi lamang ang kanyang mga aksyon, kundi pati na rin ang nakaraan na matagal na niyang inilibing. Habang naglalakad si Nestor pauwi, puno ng mga iniisip tungkol sa pulubi at sa mga enigmang salita na kanyang narinig, hindi niya halos napansin nang siya ay dumaan sa isang mataong kapehan. Pero, bago siya tuluyang makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Nestor? Ikaw ba yan? Agad siyang tumigil. Tinitingnan ang paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata ni Karina, isang matandang kaibigan mula sa pagkabata. Isang mahalagang bahagi siya ng kanyang buhay, ngunit nagkahiwalay sila nang lumipat si Karina sa ibang lungsod. Ang gulat ay agarang dumapo, at sa isang sandali, pareho silang natigil, pinoproseso ang hindi inaasahang pagkikita. Karina? Sabi ni Nestor, na may ngiti ng gulat. Ang tagal na. Nagyakapan sila. Nagpapalitan ng mga unang salita na karaniwang sinasabi ng mga taong matagal nang hindi nagkita. Kamusta ka na? Saan ka na ba? Ano na ang balita? Agad nilang pinili na umupo sa isang bangko sa malapit na plaza upang ipagpatuloy ang usapan. Napadaan lang ako, paliwanag ni Karina. Pero alam mo naman,
Minsan ang mga bagay ay nagdadala sa atin pabalik sa ating pinagmulan. Sumang-ayon si Nestor, at ang usapan ay bumaling sa mga alaala ng nakaraan, mga tao na pareho nilang kilala, at ang mga landas na kinuha ng kanilang mga buhay. Mukhang kalmado si Karina, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagmumungkahi na may gusto siyang pag-usapan na mas seryoso. Alam mo, Nestor, may isang kwento na naisip ko kamakailan. Baka interesado ka. Tiningnan niya siya na may pag-ingat. Naalala mo ba ang isang magnet, isang napaka-powerful na tao, na nawala ilang taon na ang nakalipas? Noong panahong iyon, isang iskandalo ito. Napakunot ang noo ni Nestor. Sinisikap na alalahanin ang anumang pahiwatig tungkol sa kwento na binanggit ni Karina. Hindi niya may konekta ang mga detalye. Hindi kayo alam kung naalala kayo. Ano ang nangyari sa kanya? Crossed ang mga binti ni Karina at bahagyang umunat pasulong, na parang handang ibahagi ang isang lihim. Nawala siya ng misteryosong paraan. Napakayaman siya, may-ari ng mga kumpanya, namumuhay sa tuktok ng mundo. Bigla puff. Nawala. May mga nagsabi na siya ay tumakas, ang iba naman ay sinabing siya ay nahuli. Pero hindi kailanman natagpuan ang katawan, at pagkatapos ng ilang panahon, idiniklara siyang patay. Nagpausa siya, na parang nag-isip kung dapat niyang ipagpatuloy. Ang lalaking iyon ay ang iyong ama, Nestor. Ang mga salita ni Karina ay tumama kay Nestor na parang isang hindi inaasahang suntok. Tumingin siya sa kanya, hindi makapaniwala, parang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang ama, ang nawawalang magnet, bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata na may lakas. Ang kanyang ama ay isang malayong figura, pero hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sabi ng kanyang ina, kaunti lang ang sinasabi, na siya ay nawala at kailangan ng magpatuloy ang buhay. Ang aking ama? Bulong ni Nestor, sinisikap iproseso ang kanyang narinig. Paano mo nalaman ito? Nagsaksi si Karina at ibinaba ang kanyang mga mata. Ang pamilya ko ay laging kasangkot sa negosyo. Nestor, narinig ko ang mga pag-uusap, narinig ko ang mga tsismis. Ayaw kong sabihin ito sa iyo noon dahil akala ko hindi ito ang aking lugar. Pero ngayon, nakikita ka, sa tingin ko, oras na upang malaman mo ang katotohanan. Tahimik si Nestor, ang mga salita ni Karina ay umuukit sa kanyang isipan. Hindi niya kailanman nalaman ang tunay na kwento ng kanyang ama. Tanging mga malabong alaala lang ng isang abalang tao, palaging tumatakbo mula sa isang pulong patungo sa isa pa, hanggang sa araw na bigla na lang, hindi na siya bumalik. Ang pagpapahayag ni Karina ay nagpababa kay Nestor, na parang tumitingin siya sa isang bahagi ng kanyang buhay na palaging naroon, ngunit hindi niya gustong harapin. Ang kanyang nawawalang ama. Isang magnet. Isang tao na may napakalaking kapangyarihan, na biglang naglaho na parang wala. Ngayon, ang pagkikita sa pulubi at ang enigmang parirala na, hindi lahat ng bagay na mukhang totoo ay talagang totoo, ay nagiging mas hindi makatuwiran para sa kanya. O marahil, nagsisimula ng magtaglay ng kahulugan. Ang pagpapahayag ni Karina ay hindi umalis sa isip ni Nestor. Tinanong niya ang kanyang sarili kung paano siya nakatira ng maraming taon nang hindi kailanman tunay na nagtanong tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Pagkatapos ng usapang iyon, mayroong isang bagay na nagising sa kanyang kalooban, isang hindi mapigil na pag-usisa, sinamahan ng pakiramdam ng pagkawala at ng isang nakaraang hindi nalutas. Sa parehong gabi, nang umuwi si Nestor, nahiga siya sa sopa, ngunit hindi siya makatulog. Ang tanging bagay na umuukit sa kanyang isipan ay, at kung buhay pa talaga ang aking ama? Dahil sa pagkabahala na ito, nagpasya siyang mag-imbestiga. Kinuha niya ang laptop at nagsimulang maghanap sa internet ng anumang balita tungkol sa pagkawala ng magnata, ang kanyang ama, na napakamakapangyarihan at sabay na napakamisteryoso. Sa simula, lahat ng natagpuan niya ay mga karaniwang ulat na nabanggit na ng kanyang ina, ang biglaang pagkawala, ang mga investigasyon na hindi nagdala sa anumang resulta, at sa wakas, ang opisyal na pahayag na siya ay itinuring na patay na. Gayunpaman, habang lalong lumalalim si Nestor, mas maraming kakaibang detalye ang lumitaw. Sa mga lumang archive ng mga pahayagan at magasin, nagsimula siyang makatagpo ng mga sanggunian sa mga teoryang konspiratoryal na hindi niya kailanman narinig.
Isang patuloy na bulong-bulungan ang nagsasabing ang kanyang ama ay hindi nawawala ng basta-basta, kundi siya ay pinili ang maglaho, iniiwan ang kanyang imperyo at marangyang buhay. Ang ilan ay nagsasabi na ginawa niya ito bilang isang pagkilos ng protesta, isang personal na pag-aklas laban sa korrupt na sistema na kanyang kinabibilangan. Ayon sa mga ulat, tila na disillusion siya sa mga materialist na halaga at sa mundong puno ng kasakiman na nakapaligid sa kanya. Habang nagbabasa si Nestor na may mga mata na nakadilat, hindi siya makapaniwala sa mga natutuklasan niya. Ang ideya na ang kanyang ama, isang lalaking palagi niyang inisip na malamig at maingat, ay maaring inabandona ang lahat upang mamuhay ng napakasimple ay tila imposible. Ngunit sabay nito, mayroong isang bagay sa loob niya na nagbigay din sa teoryang ito na tila kapani-paniwala. At sa wakas, natagpuan niya ang pinakaabala na pahiwatig sa lahat. Mga bulong-bulungan na ang magnata ay buhay pa, naglalakad sa mga kalye ng lungsod, nagkukubli bilang isang pulubi. Ang pagkabigla ay dumaloy sa katawan ni Nestor. Kaagad niyang naisip ang lalaking nang insulto sa kanya, kanina lamang sa parehong araw. Maribang to ito? Maaring ang misteryosong pulubi ay ang kanyang sariling ama? Ang ideya ay tila katawa-tawa, ngunit ang pagkakasunod-sunod ng mga salitang, hindi lahat ng bagay na nakikita ay totoo, ay tila halos propesya na ngayon. Para bang ang pagkikita na iyon ay hindi lamang nagkataon, kundi isang bagay na nakatakdang mangyari. Ang pananaliksik ni Nestor ay nagdala sa kanya sa mga magdamag na walang tulog, na may mga pahina at mga pahina ng mga artikulo, mga lumang panayam at mga teorya na nakakalat sa mga madidilim na forum sa internet. Natuklasan niya na, bago maglaho, ang kanyang ama ay nasangkot sa isang serye ng mga negosyo na, para sa marami, tila hindi tapat. Ngunit mayroong isang liko sa kwento na halos walang nakakaalam. Sinimulan niyang questionin ang kanyang sariling mga aksyon at ang mga pag-ugali ng elite na kanyang nakasama. Nang panahong iyon, tila siya ay nagdesisyon na maglaho, tinanggihan ang lahat ng kanyang itinayo. Nagtataka si Nestor kung bakit hindi niya ito alam noon. Lumaki siya sa gitna ng kaginhawaan, na hindi kailanman nagduda sa pamumuhay ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, sa mga natuklasan na ito, nahaharap siya sa isang ganap na ibang realidad mula sa kanyang nakasanayan. Habang nagbabasa siya, palagi niyang tinatanong ang sarili kung talagang kilala niya ang lalaking naging kanyang ama. Para bang ang buong buhay niya ay itinayo sa isang anino, isang hindi kumpletong kwento na sa wakas ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ngunit ang bagong pangunawang ito ay nagbigay din lamang sa mas marami pang tanong. Bakit hindi siya hinanap ng kanyang ama? Ano talaga ang nagtulak sa kanya upang iwanan ang lahat? At higit sa lahat, nasaan na siya ngayon? Desidido na sundan ang bawat pahiwatig. Alam ni Nestor na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi maalis ni Nestor ang ideya na ang pulubi, ang lalaking marumi at pagod na hitsura, ay maaring ang kanyang ama. Habang patuloy niyang tinatangkang isantabi ang posibilidad na ito bilang isang bagay na katawa-tawa, mas lalo siyang pinilit ng kanyang isipan na bumalik sa parehong konklusyon. Ang mga nakakalitong salita ng pulubi, ang paraan kung paano siya tiningnan, mayroong isang bagay doon na hindi maalis ni Nestor. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang binabalikan sa isip ang maikling pagkikita na iyon. Sinisikap niyang maalala ang mga detalye ng mukha ng lalaki, ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ngunit lahay tila malabo. Ang panahon ay nagbaluktot sa kanyang alaala, at ngayon ay nagtatanong si Nestor kung siya ba ay talagang nagbigay ng sapat na pansin sa sandaling iyon. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtawanan, nagbiro, ngunit siya ay masyadong nakatuon sa pagbuo ng kanyang anyo, sa pagpapakita ng higit na kataasan. Maaring, nang hindi namamalayan, siya ay nakatagpo ng kanyang sariling ama? Ang pagdududang ito ay nagsimulang lamunin si Nestor. Ang isip na siya ay nang insulto sa isang tao na napakahalaga, at higit pa, na maaring ang kanyang sariling ama, ay isang sugat na lalong bumubuka araw-araw. Palagi niyang naiisip ang pulubi, ang matatag na tingin na nagpalito sa kanya. Ang tingin ng isang tao na tila nakakaintindi ng higit pa sa kanyang ipinapakita. Si Nestor ay naging obsedado sa ideya na muling makatagpo ang lalaking iyon. Alam niya na kung hindi niya siya mahanap, hindi siya makapagpapaayos ng kanyang isip.
Ang posibilidad na ang pulubi ay, sa katunayan, ang kanyang ama ay nagtulak sa kanya, na parang isang patuloy na anino. Sa tuwing isinasara niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang maruming mukha, ang mga basag na damit, at nagtatanong, at kung siya na nga? Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Nestor ang paglalakad muli sa mga kalye, kung saan niya nakatagpo ang pulubi. Naglaan siya ng mga oras sa paglalakad doon, tinitingnan ang bawat tao na nakaupo sa mga bangketa, walang pagod na naghahanap ng anumang pahiwatig na magdadala sa kanya, pabalik sa lalaki. Ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwing makikita niya ang isang tao sa parehong kalagayan. Ngunit habang siya ay lumalapit, napagtanto niyang hindi siya ang parehong lalaki. Habang lumalalim ang kanyang paghahanap, si Nestor ay unti-unting humiwalay sa kanyang mga kaibigan. Ang mga tawanan at mga biro na dati niyang itinuturing na nakakatawa ay ngayon ay nagiging nakakainis. Hindi nila naunawaan ang lalim ng sitwasyon, hindi nila alam ang bigat ng kanyang dinadala. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Karina, na alam na ang kwento tungkol sa kanyang ama, ngunit kahit siya ay tila nagdududa. Nestor, baka ito ay isang pagkakataon lamang, sabi niya isang araw, sinisikap na kalmahin siya. Marahil ay nakikita mo lang ang nais mong makita. Ngunit hindi na kayang baliwalayin ni Nestor ang mga senyales. Bawat hakbang na kanyang ginagawa, bawat kanto na kanyang binabalikan, ay tila humahatak sa kanya palalim sa kanyang obsesyon. Hindi niya maalis sa isip ang ideya na kung ang lalaking iyon ay talagang kanyang ama, kailangan niyang gumawa ng isang hakbang, kailangan niyang ituwid ang pagkakamaling nagawa, kailangan niyang muling tumingin sa mga mata ng lalaking iyon at itanong, nang walang paligoy-ligoy, kung siya nga ba ay ang taong inisip ni Nestor na siya. Araw-araw, tila mas nagiging nakabigati ang lungsod, mas mahahabang kalye, at mas malala yung sagot. Ang pagdududa ay unti-unting kumakain sa kanya, ginagawang walang katapusang paghahanap ang kanyang mga araw. Alam ni Nestor na, sa isang paraan, ang paghahanap na ito ay konektado sa isang mas malaking bagay. Higit pa sa pagtuklas kung ang pulubi nga ay kanyang ama, naramdaman niyang siya ay nasa isang paglalakbay upang muling kumonekta sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Matapos ang ilang araw ng walang pagod na paghahanap, sa wakas ay nasilayan ni Nestor ang lalaking labis na nagbibigay sa kanya ng panggugulo. Ang parehong pulubi, sa parehong kanto, nakaupo sa lupa na may mga mata na nakatuon sa abot-tanaw, tila hindi naapektuhan ng oras sa paligid. Pumintig ang puso ni Nestor, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong nagbago sa loob niya. Wala na ang batang mayabang at puno ng sarili na tumatawa sa mga tao sa kalye. Ang papalapit ngayon sa lalaking iyon ay isang taong tinamaan ng pagdududa, ng pagsisisi, at higit sa lahat, ng pangangailangan ng mga sagot. Nag-atubiling si Nestor ng kaunti, tinitingnan ang pulubi mula sa malayo. Nagsisiksik ang mga isip na katanungan sa kanyang isipan. At kung siya ay nagkamali? At kung ang taong ito ay isa lamang sa mga nawawalang kaluluwa sa mga kalye, na walang koneksyon sa kanyang nakaraan? Ngunit mayroong isang bagay sa loob niya, isang tahimik na katiyakan, na nagtulak sa kanya pasulong. Hindi na niya kayang iwasan ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kailangan niyang malaman. Huminga siya ng malalim, at nagsimula na si Nestor sa huling mga hakbang papunta sa lalaki. Sa pagkakataong ito, walang tawanan, wala ring mga kaibigan sa kanyang tabi, upang hikayatin ang kanyang ego. Siya ay nag-isa, harap-harapang kaharap ang posibilidad na ang lalaking ito ay maaring ang kanyang sariling ama. Huminto siya sa harap ng pulubi, na tila hindi nagulat sa kanyang presensya. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingin, parang inaasahan na ang sandaling iyon. Si Nestor, na ang tinig ay nanginginig sa pagkabahala, ay dahan-dahang bumaba upang makaharap ang lalaki. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos mahawakan, tila ang mundo sa paligid ay napatahimik para sa kanilang pagkikita. Hindi siya sigurado kung paano sisimulan, ngunit sa wakas, ang mga salitang labis na nagpapahirap sa kanya ay tumakas mula sa kanyang bibig. Ikaw ay aking ama? Ang pulubi, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ay pinanatili ang kanyang tingin kay Nestor. Walang pagkabigla o sorpresa sa kanyang mukha. Nariyan lamang ang isang malalim na katahimikan, halos hindi maipaliwanag. Hindi siya kaagad sumagot at si Nestor, sa isang sandali,
ay nakaramdam ng bigat ng kawalang katiyakan na lumalim. Ngunit ang ngiti ng lalaki, sa isang paraan, ay nagdala ng banayad na ginhawa, na parang ang sagot ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng, "O, hindi." Bago ako sumagot, sabi ng lalaki sa isang boses na magaspang, ngunit matatag, "Hayaan mong ikwento ko ang isang kwento." Si Nestor, puno ng pagkabahala at sabik, ay tumungo ng kaunti pa, nakikinig sa bawat salita. Nagsimula ang pulubi na magsalita tungkol sa isang lalaking, maraming taon na ang nakalipas, na namuhay sa paligid ng kayamanan, kapangyarihan, at impluensya. Mayroon siyang lahat ng kayamanan na maaring ibigay ng mundong materyal, isang marangyang tahanan, mga mamahaling sasakyan, at matagumpay na negosyo. Ngunit, sa loob, ang lalaking ito ay walang laman. Sa kabila ng pagkakaroon ng tinatawag na tagumpay, alam niyang mayroong mali. Nakita niya ang katiwalian sa kanyang paligid, nagpatuloy ang pulubi, ang kasakiman, ang mga kasinungalingan. At, sa huli, napagtanto niyang ang tunay na kayamanan ay hindi ang kayamanang kayang bilhin ng pera. Ang bigat ng kanyang mga desisyon, ang epekto na mayroon siya sa mundo at sa buhay ng iba, ay unti-unting humahawak sa kanya. Kaya isang araw, ang lalaking ito ay gumawa ng isang radikal na desisyon. Iniwan niya ang lahat. Si Nestor ay nakikinig ng maigi, nararamdaman ang bawat salita na parang ito ay sinasabi ng direkta, para sa kanya, na ang kwentong iyon ay tila nakaugat na sa kanyang buhay nang hindi niya alam. Nagpatuloy ang pulubi, nagsasalita tungkol sa mahihirap na pagpili, mga sakripisyo, at kung paano ang mundong materyal, gaano man ito kaakit-akit, ay hindi kayang punan ang kawalan ng isang espiritu na naghahanap ng katotohanan. Nagpasya siyang makatagpo lamang ng kapayapaan, sabi ng pulubi, kapag siya ay nakawala sa lahat ng nagbabalot sa kanya sa isang buhay na hindi na makabuluhan. At, sa gayon, pinili niyang mamuhay sa simpleng pamumuhay, sa mga taong walang anuman, ngunit mayroong lahat. Nagsimula ng maunawaan ni Nestor ang lalim ng kwentong iyon. Ang mga salita ng pulubi ay hindi lamang isang alamat, ito ay isang salamin ng buhay ng kanyang sariling ama, at marahil, ng kanya rin. Nakatayo siya sa harap ng isang katotohanan na hindi kayang ipahayag ng mga tsismis o mga investigasyon. Ito ay isang bagay na tanging maunawaan sa pamamagitan ng pamumuhay at pagtanggap, at sa sandaling iyon, alam ni Nestor na siya ay mas malapit kaysa kailanman sa pagtuklas ng katotohanan. Natapos ng pulubi ang kanyang kwento, pinapayagan ang katahimikan na muling punan ang hangin. Si Nestor, na may bumibilis na puso, ay sa wakas ay nagtanong, "Pero ikaw ba yon?" Muli itong ngumiti ang lalaki, ngiti na puno ng awa at pag-unawa, ngunit ang kanyang sagot ay hindi dumating sa simpleng mga salita. Ang katahimikan na sumunod sa ngiti ng pulubi ay tila walang hanggan, at naramdaman ni Nestor ang bigat ng mga salitang malapit nang dumating. Hindi niya alam kung handa na siyang marinig ang katotohanan, ngunit mayroong isang bagay sa loob niya na nagtutulak sa kanya na magpatuloy, na hanapin ang sagot na matagal na niyang pinagdaraanan. Sa wakas, nagsalita ang lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng isang intensidad na nagpapaindak kay Nestor. "Ako ang iyong ama," sabi niya, nang walang paligoy-ligoy. Tumigil ang mundo ni Nestor sa sandaling iyon. Palagi niyang naiisip ang iba't ibang posibilidad, ngunit ang marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig ng lalaki sa harap niya, ay tila isang pag-ulan ng damdamin. Ang pagkabigla, kalungkutan, galit at ginhawa ay naghalo sa kanyang isipan, na nagpasimulang maging mahirap kahit huminga. Pero bakit? Nakayanan ni Nestor na itanong, ang kanyang boses ay nanginginig. "Bakit mo ginawa ito? Bakit mo pinili na mamuhay sa ganitong paraan, na iniwan ang lahat at ako?" Tumingin ang pulubi, ang kanyang ama, nang diretso sa mga mata ni Nestor. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa bigat ng mga taon ng sakit at pagninilay-nilay. Gumawa siya ng pahinga, na tila pinipili ang mga salita ng maingat. "Hindi kita iniwan," nagsimula siya. "Iniwan ko ang isang buhay na unti-unting pumapatay sa akin. Ako ay sinipsip ng pera, ng kapangyarihan, ng mga kasinungalingan na sinasabi sa atin ng mundong materyal. Akala ko ay masaya ako, na nagtatayo ng isang bagay para sa hinaharap, para sa iyo. Ngunit sa huli, ang lahat ng iyon ay walang laman.
Maingat na nakinig si Nestor, sinisikap na maunawaan ang bawat salita. Malabo niyang naalala ang kanyang ama bilang isang makapangyarihang tao, palaging napapaligiran ng mga mahahalagang tao, palaging abala, ngunit palaging malayo. Kahit noong kanyang kabataan, hindi niya kailanman naramdaman ang tunay na presensya ng ama, na parang lagi itong abala sa mas malalaking bagay, mas mahahalaga. Nakita ko na ang tunay na kayamanan ay hindi sa mga bagay na aking naipon, patuloy ng ama. Hindi ito ang mga ari-arian, mga negosyo, o kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay nasa mga koneksyong ginagawa natin sa mga tao, sa pagmamahal, sa awa, sa kasimplihan, at, higit sa lahat, sa pagkakaalam kung sino tayo nang walang mga maskara na pinipilit tayong isuot ng mundo. Naramdaman ni Nestor ang isang pagdighay sa kanyang dibdib. Lumaki siyang naniniwala na ang tagumpay ang lahat, na ang pera at kapangyarihan ang nagtatakda ng halaga ng isang tao. Ang kanyang ama, ang taong palagi niyang hinangaan mula sa malayo, ay iniwan ang lahat ng iyon, sa kanyang sariling desisyon, upang mamuhay sa mga kalye, upang magturo ng aral na, hanggang sa sandaling iyon, ay hindi niya kailanman may intindihan. Alam kong, para maunawaan mo, hindi ko maaring ipagpatuloy ang pamumuhay sa kasinungalingang iyon, ipinaliwanag ng ama. Kailangan kong ipakita, sa paraang hindi mag-iwan ng pagdududa, na ang buhay na aking itinayo ay isang bilangguan, at ang tunay na kalayaan ay dumarating lamang kapag pinalaya mo ang iyong sarili mula sa mga dinakikitang tanikala na nagbubunton sa atin sa materyalismo. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumama kay Nestor na parang isang suntok. Siya, na naglaan ng napakaraming oras sa paghamak sa mga taong namumuhay sa mga kalye, hinuhusgahan ang halaga nila batay sa kanilang hitsura at kakulangan ng mga ari-arian, ay ngayon nakikita ang kanyang sariling ama na nagiging simbolo ng lahat ng kanyang pinabayaan. Ang aral ay malinaw at masakit. At dahil dito ka umalis? Tanong ni Nestor, na ngayon ay may mga luha sa kanyang mga mata. Ang boses ay nagigiba, dahil sa bigat ng lahat ng kanyang narinig. Kaya nga ako kailangang umalis, sagot ng ama, ang kanyang boses ay mahinahon. Dahil alam kong, kung patuloy akong nasa tabi mo sa mundong iyon, hindi lamang ako mawawalan ng landas, kundi ikaw rin. Gusto kong maunawaan mo na ang halaga ng isang tao, ay hindi nakabatay sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung sino siya, sa kung ano ang kanyang nayahandog sa iba, sa mga koneksyong kanyang nabubuo. Naramdaman ni Nestor na may buhol na nabuo sa kanyang lalamunan. Ang mga luha ay dumadaloy na ngayon ng malaya sa kanyang mukha. Sa wakas ay naunawaan niya ang sakripisyo na ginawa ng kanyang ama, ang lalim ng kanyang desisyon. Sa napakahabang panahon, siya ay nagmalaki sa kanyang buhay, sa kanyang mga materyal na tagumpay, at hindi kailanman napansin kung gaano ito kasupersyal. Siya, katulad ng kanyang ama, ay nahulog sa bitag na maniwala na ang panlabas na mundo ang susi sa kaligayahan. Gusto kong makita mo ang nakita ko, patuloy ng ama, na ang kaligayahan ay hindi nasa pera o kapangyarihan, kundi sa maliliit na bagay, sa tapat na koneksyon, sa kapayapaang nagmumula sa loob. Si Nestor, na babagabag, ay ngayon nakatingin sa kanyang ama hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang taong nag-alay ng kanyang sarili, upang bigyan siya ng isang aral na hindi niya matututunan sa ibang paraan. At sa sandaling iyon, nalaman niya na hindi na niya kailanman makikita ang mundo sa parehong paraan. Inilabas ng pulubi, ang kanyang ama, ang kanyang kamay kay Nestor, at sa pagkakataong ito, walang pagdadalawang isip, hinawakan ito ni Nestor. Wala ng galit, o sama ng loob. Tanging pag-unawa at malalim na pagnanais na muling buuin ang ugnayang iyon, ngayon ay nakabatay sa isang bagay na higit na totoo. Alam ni Nestor na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho, ngunit sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman niya na siya ay nasa tamang landas. Sa bagong kaalaman na kanyang natanggap, si Nestor ay nakaramdam na ang kanyang buhay ay nasa isang punto ng pagbabago. Ang imahe ng kanyang ama, ang pulubing kanyang pinagtawanan, ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Parang ang lahat ng kanyang mga nakaraang kilos ay sumusunod sa kanya, na parang mga anino, na nagpapaalala sa kanya kung sino siya at kung ano ang naging siya. Ang bigat ng pagsisisi ay nagbago sa isang makapangyarihang puwersa, isang panloob na lakas na nagtulak sa kanya,
na maghanap ng makabuluhang pagbabago. Sa mga araw na sumunod, nagpasya si Nestor na babaguhin ang kanyang kapalaran. Ilalaan niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dahan-dahan nang lumitaw ang ideya, ngunit agad itong naging nag-alab na apoy sa kanyang puso. Nagsimula siyang bumisita sa iba't ibang silungan, laging may dala na mga pagkain at damit na hindi na niya ginagamit. Bawat ngiti na kanyang natanggap bilang kapalit, bawat salitang puno ng pasasalamat, ay nagpapainit sa kanyang puso, na para bang may bagong layunin na isinisilang sa loob niya. Ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang silungan ay isang nakabubuong sandali. Ang amoy ng lutong bahay at ang masayang usapan sa pagitan ng mga naninirahan ay pumuno sa paligid. Si Nestor, na sa simula ay kinakabahan, ay tinanggap ng isang grupo ng mga tao na, sa kabila ng kanilang mahihirap na kalagayan, ay naglalabas ng nakakahawa na enerhiya. Nagsimula siyang makinig sa kanilang mga kwento ng mga buhay na dati ay puno ng mga pangarap at pag-asa, na ngayon ay nabago ng hirap. Ang mga mukha na dating walang pangalan ay naging mga kaibigan, mga tao na may kanya-kanyang laban at tagumpay. Nalala niyang mga salita in kanyang ama. Hindi lahing tila ay totu. Ang mga salitang ito ay umuulit sa kanyang isipan, habang siya'y nakikinig ng mabuti. Maraming naroon ay hindi lamang mga biktima ng kalagayan, kundi mga mandirigma na humaharap sa kanilang mga pang-araw-araw na laban. Napagtanto ni Nestor na ang tunay na kayamanan ng buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa mga karanasan at koneksyon na nabuo sa daan. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimula si Nestor na makilahok sa mga proyekto na nagtataguyod ng pagsasama at dignidad ng mga taong walang tahanan. Nag-organisa siya ng mga kampanya para sa pamamahagi ng pagkain at damit, at nakipagtulungan sa iba pang mga boluntaryo upang lumikha ng mga kaganapan na nagbibigay kamalayan sa buhay sa kalye. Nagsimula rin siyang magbigay ng mga talumpati sa kanyang dating paaralan. Ibinabahagi ang kanyang paglalakbay at ang aral na natutunan mula sa kanyang ama. Nais niyang maunawaan ng ibang kabataan na, madalas, ang ating nakikita ay hindi ang tunay na kwento. Ang pagbabago ni Nestor ay hindi lamang limitado sa pagtulong sa iba. Siya ay tunay na muling natutuklasan ang kanyang sarili. Nagsimula siyang alisin ang mga baluti na kanyang itinayo sa paglipas ng mga taon. Ang batang mayabang at mababaw ay nagbibigay daan sa isang mas may kamalayan, mas mapagkawanggawa, at mas empatikong tao. Ang bawat interaksyon ay nagpapalakas sa kanya, nagdadala ng mas matinding determinasyon na gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga tao. May mga araw na siya'y nakakaramdam pa rin ng pagkawalang pag-asa, kung saan ang bigat ng nakaraan ay tila bumabalot sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang titig ng kanyang ama, ang titig na naghamon sa kanya na tingnan ang higit pa sa ibabaw. Pinahihintulutan niyang madama ang sakit. Ngunit hindi niya ito pinayagang mangibabaw. Sa halip, ginamit niya itong gasolina upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Isang araw, habang siya ay nag-organisa ng bagong donasyon, nakatagpo si Nestor ng isang matandang kaibigan mula pagkabata, si Miguel, na nahulog sa mga pagsubok at ngayon ay walang tahanan. Ang sorpresa at sakit ng muling pagkikita ay tila tumama sa kanya, na parang isang suntok sa tiyan. Hindi niya kailanman naisip na si Miguel, isang taong puno ng buhay at mga pangarap, ay mauwi sa ganitong kalagayan. Ngunit sa halip na umiwas o magbiro, nilapitan ni Nestor si Miguel at nag-alok ng tulong. Miguel, nandito ako para sa iyo. Hanapin natin ang paraan upang matulungan ka, sabi niya, na may sinseridad sa kanyang mga mata. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang salamin ng kanyang pagbabago. Hindi lamang siya tumutulong sa kanyang sarili, kundi siya rin ay nagiging ilaw ng pag-asa para sa mga nangangailangan. At habang tinitingnan niya ang mukha ni Miguel, naunawaan niya na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang daan sa hinaharap ay magiging mahaba, puno ng mga hamon, ngunit ngayon ay handa na siyang harapin ang mga ito na may bagong layunin. Sa kanyang muling natagpuan na determinasyon, alam ni Nestor na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang magmumula sa kanyang individual na pagsisikap, kundi mula sa paglikha ng isang nagkakaisang komunidad na nagpapahalaga sa mga relasyon sa tao at sa malasakit. At sa gayon, siya ay nagpapatuloy, laging dala ang mga salita ng kanyang ama,
bilang isang mantra na magiging gabay niya sa kanyang misyon na tulungan ang iba at, sa parehong oras, hanapin ang tunay na kayamanan sa kanyang sariling buhay. Ang pakikisalamuha ni Nestor sa kanyang ama, matapos ang muling pagkikita, ay minarkahan ng malalim na emosyonal at espiritual na pagbabago para sa kanilang dalawa. Matapos ang pagbubunyag na ang pulubi ay talagang kanyang ama, ang kanilang relasyon ay nagsimulang muling maitatag sa mga bagong batayan na nakabatay sa pag-unawa at paghahanap ng pagtubos. Sa mga unang araw, si Nestor ay tila nahihirapan pa rin. Maraming katanungan ang nakagugulo sa kanya, maraming bagay ang nais niyang malaman tungkol sa buhay ng kanyang ama, tungkol sa kanyang mga pagpili, tungkol sa kung ano talaga ang nagdala sa kanya upang iwanan ang lahat. Ngunit, sa parehong oras, may bagong kahinaan sa hangin. Pareho silang nasa isang estado ng kawalang katiyakan, nakikipaglaban upang muling kumonekta at muling itayo ang isang relasyon na biglang naputol. Ang ama ni Nestor, na ngayoy tinatawag na Alberto, ay handang ibahagi ang kanyang paglalakbay. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay bago siya nawala. Inaalala ang mga sandaling nagdala sa kanya upang tanggihan ang materyal na mundo. Si Alberto ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga pagkabigo sa katiwalian, ang pressure na umangkop sa isang modelo ng tagumpay na hindi kailanman tama para sa kanya. Ang kanyang mga salita ay laging sinasamahan ng tahimik na karunungan, na parabang natutunan niyang obserbahan ang mundo sa isang paraan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang mga hapon na kanilang pinagsaluhan ay naging tunay na ritual. Si Nestor ay umuupo sa tabi ni Alberto, sa parehong bangko kung saan siya unang nakilala. Ang mga pag-uusap ay nagsimulang umagos, hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi pati na rin sa mga pangarap, takot, at pag-asa para sa hinaharap. Hinikayat ni Alberto si Nestor na maging tapat sa kanyang sarili, na huwag magpadala sa mga pamantayan na ipinapataw ng lipunan. Ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa buhay, na binibigyang diin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa mga ari-arian, kundi sa mga karanasan at mga koneksyon na nabuo natin sa paglipas ng panahon. Si Nestor, sa kanyang bahagi, ay naging masigasig na mag-aral. Sa bawat pagkikita, hindi lamang niya natutunton ang mga aral sa buhay ng kanyang ama, kundi nag-alok din siya ng kanyang sariling mga karanasan. Nagsasalita siya tungkol sa mga pagbabagong kanyang ginagawa, tungkol sa kanyang trabaho sa mga kanlungan, at ang kanyang bagong misyon na tulungan ang iba. Nakikinig si Alberto ng may atensyon, at si Nestor ay nakakaramdam ng higit na kumpiyansa sa bawat araw, na alam niyang siya ay may ginagawang pagbabago sa buhay ng ibang tao. Habang ang mga araw ay nagiging linggo, ang dinamika sa pagitan ng ama at anak ay tumibay. Nagsimulang tumulong si Alberto kay Nestor sa kanyang mga inisyatiba, na ibinabahagi ang kanyang kaalaman kung ano ang talagang kinakailangan sa mga kalye at kung paano lapitan ang mga tao ng may empatiya. Nagdala siya ng bagong pananaw sa pagtulong, na binibigyang diin ang kahalagahan ng hindi lamang pagbibigay, kundi pati na rin ang pakikinig at pag-unawa sa mga pangangailangan ng iba. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Nestor na ang kanyang ama ay hindi lamang isang lalaking naligaw, kundi isang tao na may natatanging pananaw sa mundo, na, sa kanyang sariling dahilan, ay pumili ng ibang landas. Naunawaan niya na si Alberto ay hindi lamang nagtuturo ng mga aral, kundi nagsisikap ding makabawi, naghahanap ng mas mataas na layunin sa kanyang buhay sa muling pagkikita sa anak at muling pag-ugnay sa mundo. Ang kanilang pagsasama ay naging isang paglalakbay ng paghilom para sa kanilang dalawa. Si Nestor ay humaharap sa kanyang nakaraan ng kayabangan at kawalang laman, habang si Alberto ay natagpuan ang kasiyahan sa maliliit na bagay sa pang-araw-araw, tulad ng isang simpleng kape na pinagsasaluhan o isang pag-usap tungkol sa buhay. Magkasama, nagsimula silang magplano ng mga aksyong pangkomunidad, na kinasasangkutan ang mas maraming tao, at lumilikha ng espasyo para sa dialogo at suporta para sa mga walang tahanan sa lungsod. Ngunit hindi lahat ay madali. May mga araw na ang mga multo ng nakaraan ay bumabalik upang sila'y pahirapan. Si Nestor ay patuloy na nakikipaglaban sa pagsisisi sa kanyang mga nakaraang aksyon, at si Alberto ay humaharap sa kanyang mga pagdududa tungkol sa pagiging ama muli. Ngunit sa halip na lumayo, natutunan nilang magsuportahan, harapin ang mga pagsubok ng sama-sama.
Ang ugnayan na nabuo sa pagitan ni Nestor at Alberto ay isang bagay na bihira at mahalaga. Pareho silang nasa landas ng pagtuklas sa sarili at pagbabago. Sa pamamagitan ng sakit at pag-ibig, natuklasan nila hindi lamang ang kahulugan ng pamilya, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng empatiya at pag-unawa. Alam ni Nestor na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ngayon, sa tabi ng kanyang ama, siya ay nakakaramdam ng mas malakas at mas may kakayahang harapin ang mundo, handang gumawa ng pagbabago ng magkasama. Habang lumilipas ang mga araw, si Nestor at Alberto ay naging buhay na halimbawa ng pagbabago at katatagan. Ang batang dati ay nalulumbay sa isang walang kabuluhang buhay, ngayon ay nakikita ang kanyang sarili bilang isang ahente ng pagbabago, nakatuon sa pag-impluwensya sa mga buhay ng mga taong, katulad ng kanyang ama, ay nalimutan ng lipunan. Sa bawat aksyon ng kabutihan at bawat pag-usap na kanilang pinagsasaluhan, hindi lamang niya pinarangalan ang pamana ng kanyang ama, kundi muling ibinabalik din ang esensya ng kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Ang ugnayan sa pagitan nila ay hindi lamang isang pagkakasundo, ito ay isang bagong paglalakbay ng magkatuwang na pagkatuto. Si Alberto, sa kanyang karunungan na nakuha sa paglipas ng mga taon, ay nagtuturo kay Nestor ng kahalagahan ng habag at pag-ibig sa kapwa, habang ang kabataan naman ay nagbibigay inspirasyon sa kanyang ama upang muling maniwala sa pag-asa at posibilidad ng mas magandang hinaharap. Magkasama, hinarap nila ang mga hamon ng araw-araw, bumubuo ng isang hindi matitinag na ugnayan na lumalampas sa nakaraan. Natutunan ni Nestor na ang tunay na yaman ay nasa mga koneksyong ating nilikha at sa epekto na mayroon tayo sa buhay ng iba. Ang lungsod, na dati ay tila isang walang pakialam na lugar, ay ngayon sumisigaw ng enerhiya ng mga tao na nagkaisa para sa mas mataas na layunin. Sa tulong ng kanyang ama, siya ay nag-organisa ng mga kaganapang pangkomunidad, nangangalap ng mga pagkain, damit, at nag-alok ng emosyonal na suporta para sa mga nasa sitwasyong mahirap. Ang bawat ngiti na kanilang natamo bilang kapalit ay nagpatibay ng kanilang determinasyon. Habang pinagninilayan ang kanyang paglalakbay, napagtanto ni Nestor na hindi lamang siya nagbabago ng buhay ng iba, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang batang minsang humihiyaw sa isang tao sa kalye ngayon ay naglalakad sa tabi ng kanyang ama, binabago ang kanilang mga sugat sa lakas at ang kanilang sakit sa pag-asa. Sila ay naging mga ilaw sa gitna ng kadiliman, na nagpapatunay na ang pagbabago ay posible, kahit sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon. At sa pagtatapos ng nakakaantig na kwentong ito, inaanyayahan namin kayo na sumubaybay sa paglalakbay na ito, na pag-isipan ang kahalagahan ng empatiya at pagkakawanggawa sa ating mga buhay. Ano ang masasabi mo na sumama kay Nestor at Alberto sa kanilang mga misyon na baguhin ang mundo sa kanilang paligid? Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento katulad nito. Magkasama, kaya nating gumawa ng pagbabago at ipakalat ang mensahe ng pag-ibig at habag.